morning! Happy New Year! Ano ba mga bagay na nangyari sa akin in 2024? Let's recall. Natapos yung ating upgrade dun sa Kymco Exciting natin. Yung last upgrade niya is yung gulong. Tapos in 2024 to mga nangyayari sa 2024. Bili natin tong Vespa in 2024 also. Ito talaga yung Vespa na hindi natin inaasahan na mabili natin, kasi ang real plan naman talaga was yung mga PCX lang, yung mga ADV1, yung mga ganun lang naman yung mga plano natin before. Tapos pa yung kulay na ayaw ko. Alam mo, may mga plans talaga si Lord na hindi ka, yung mga ayaw mo na talagang ililid ka lang talaga dun no? So yun lang yun mga parts, yun lang yung parang sa tingin ko ang reason kung bakit nabili ko siya. Pero talaga yung ito yung motor talaga na hindi mo inaasahan na mabibili mo, kasi nga never in your lifetime na gusto mo magkaroon ng Vespa. Kasi nga pati yung kaibigan ko alam niya talaga na ayaw ko ng Vespa Tapos ano pa nangyari sa akin 2024? Okay, nabenta ko na pala yung nabenta ko na si Maverick. So isang na lang yung motor natin mga parts. At ito na lang yung motor natin ngayon. Yung Vespa na lang yung motor natin ngayon. Wala na iba. Plano ba akong bumili ng bagong bike? Pinag-iisipan ko na nga, i-cancel ko na lang yung aking trip to Mindanao Mas gusto ko na lang bumili ng camera. Mas magagamit ko pa. Yun lang naman yan sa isip ko, kasi 300,000 yung camera na yun isang lens, diba? Ito pa matindi, yung mahina yung sales ko nung time na binili ko tong Vespa. So out of desperation, iba talaga ako pag na-stress or nagkakaproblema, bumibili ako ng bagay na hindi ko makakalimutan. Ito nga yun, nagiging advantage na rin, kasi wala naman akong plan na ibenta tong motor na to unless talagang emergency na hindi na ako pwedeng mag-ride ng motor. Now for the next bike for 2025, I'm still thinking about it. Nag-iisipan ko actually, kasi pwede naman akong bumili na lang ng classic bike. Actually gusto ko yung mga Harley na binibentang second hand ganun na lang, tapos wag mo na ibenta, yun na lang yung bike mo forever. Iba pa rin kasi yung comfort no? I'm still thinking about Bristol, yung Touring. Kung kaya naman sa budget din, kasi may less 20,000 pesos sila pag bumili ka. So malaking bagay yung 20,000 na yun. Yung sinasabi ni Johnny kasi, hindi ko trip talaga ang watch and I have to be honest with that. Though gusto ko yung 900cc nila, kumpleto siya talaga, as in flipper clutch, mga ganon. Dami niyang features na wala sa BMW. Meron na siyang panniers, bags included, 900, tapos 600,000 lang, 650, 630 lang yung gusto ko. Yun lang yun. Kung yun ang bibilin ko, okay naman, wala namang problema. Huwag lang yung mga 500cc nila, parang hindi ko trip talaga Kung mag 500cc, ito na lang ako sa Bristol. Yun kasi yung pinaka premium nila, yung 900cc nila. Pero mabigat siya, kahit na yung 500cc nila 200 kilos yun 210, 230 naman yung 900 kilos 900cc. So malaking bagay yung kilos kasi sa akin, kasi una may problema tayo sa likod. Hindi tayo pwede talaga buhat ng mabigat kahit nag-workout na tayo ngayon. Napahinto nga ako mag-workout ngayong buwan kasi nga may parang akong ligament na napunit, kaya medyo tinigilan ko muna.
Yun ang concern ko kasi. Yun ang hindi maintindihan siguro ng iba. Kung bakit mas gusto ko yung magaan. Kasi yung Bristol mga parts 178, palagay natin 180 kilos na siya. Kasama na yung full tank siyang mga pannier bags. Oo, kasi pag nagbibili ako ng mga bagay-bagay, pinag-iisipan kasi yun. Hindi kasi yung basta-basta keso in-endorse ng kaibigan mo. Hindi kasi pwedeng ganun eh. It doesn't work that way for me. The more na ini-endorse mo, the more na hindi ko siya pipilhin. Pinag-iisipan kasi pag nagpo-purchase ka ng gamit. Ako kasi mas ako yung sa comfort na iba-bounce ng aking puwet. Kasi nga may problema na tayo sa spine. Di ba nga sinasabihan na ako ng doktor na tigilan mo na yung pagmumotor. Pero look at me now. I'm still doing it. Tigas ang ulo ko mga parts. Kasi ayoko naman na tumanda no, hindi ko nagawa yung aking gustong gawin. Kasi after Mindanao pwede ko na maibenta yung motor Tapos wala na. Ito na lang. Ito na lang yung paglaanan natin ng pansin. In fairness naman din sa Vogue, maganda yung 900. Pag pangit, hindi ko trip yung 500cc nila. For a price of 630,000, pwede na talaga. Tapos included na yung mga other accessories or mga nilalagay dun sa loob. Sobrang kompleto siya traction control, TPMS, meron pa siyang camera, meron pa siyang slipper clutch, may heated grips. Kompleto siya talaga. Problema ko lang is yung weight. Siyempre 900cc, expect na mas mabigat yun. Ito na tayo. Uy! Ayun doon sila. Paalis na kayo? Si Mark, dadating pa. Sino? Si? Okay. Basta. Okay naman. Dadating pa na si Mark. Talaga? Kumain na rin actually ako Kumain na kayo? Oo. Okay. Si Mark, dadating pa lang. Okay. Kumusta? Merry Christmas. Happy New Year, bro. Ano ka? Din ka? Wala. May kukunin lang akong hard case dyan, no? Sa may altitude. Lapit lang dito yan. Madumihan na, madumihan. Pero kaya ano na to, pero pa pero bilog. Nakakagara para palitan mo. Mas maganda yung ganito ka na lang, bro. Kasi Hindi, mas maganda to kasi sobrang lawak talaga ng magkano kita. yan? 3.8 lang naman. Saan? Shopee, original yan. Ano mo nga yung Sige, bigay ko sa'yo. Original yan, bro. Kahit tingnan mo dito, kahit tingnan mo dito, hindi siya distorted. Pang ano yata yan yung pang 125 na 2018 ganun. Ganda yan, bro. Maganda siya talaga, Brad. Sobrang hindi ako nagsisi dyan. Sobrang ganda niya. Tsaka classic siya talaga. Ganda. Tuloy ako, puta ka patay. Kailangan titingnan mo talaga muna kung dito Ano Basta guys? bumagsak ka pare, mas magiging Happy New Year. Happy New Year, boys! Happy New Year. Happy New Year. Ingat lang. Happy New Year. Ingat ka ha. Oh. Don't talk to strangers. Nakita ko yung helmet niya may kulay pula. Bibigay ko sana yung isang helmet ko sa kanya. Kaso ang liit ng ulo niya. XL yun Hindi pwede sa kanya. Kung XL lang siya or large, pwede yun. Anyways, natapos na yung aming hindi naman breakfast ride kasi sumunod lang ako sa kanila. So yun nga mga pards. So kasi kung maglo-long ride kasi ako, gusto ko pag natumba ka, madali lang siyang ikargahin. Kasi nga hindi na ako pwede talagang magkarga ng mabigat. Kasi may injured na tayo mga pards Kahit tan nyo to ha. O yan meron siyang delikado yan, Brad. Nag-i-stack up yung aking aking acceleration. So kailangan ipaayos yan. Hindi pwedeng hindi paayos yan. So ayun. Kaya kailangan ibalik mo talaga ng ganun Sarado sila, so hindi ko muna mapaayos to. January na. So yun lang mga parts.
2024, medyo mahina tayo 2024 pero nakagastos tayo ng malaki. Alright, hanggang dito na lang mga pards. Happy New Year sa lahat, and hopefully and I'm praying na magiging maganda yung 2025 natin. Successful yung mga desires natin, and good health for everyone. Always remember, pray before you ride, and God bless everyone. Bye.